Ang batang lalaki ay naglalaro lang ng mga laruan sa kotse. Hindi inaasahan na magagalit ang ama dahil dito. Inisip lang ng batang lalaki na tinatakot lang siya ng ama. Pero habang lumalayo ang kotse, hinabol ng batang lalaki ang kotse at patuloy na tinatawag ang ama. Pero walang tugon. Sinisisi ng mister ang kanyang misis sa pag-spoil sa kanyang anak. Ngayon, kailangan niyang turuan ng leksyon ang kanilang anak. Ngunit pagsisisihan niya ito habang buhay. Dahil hindi niya nakita ang anino ng anak, doon lang siya bumalik sa sasakyan. Ngunit pagbalik nila, nawala na ang bata. Hanggang dumilim na ang gabi, hindi rin nila natagpuan ang anak na lalaki. Bumagsak ang ina. Sobrang sakit ng kanyang loob. Sinisisi rin ng ama ang kanyang sarili. Sa sandaling ito, dumating ang tagapamahala at sinabing nakita na ang bata. Agad na tumakbo ang ina at niyakap ang anak na lalaki. Sa puntong ito napansin ng ina, ang batang lalaki ay hindi ang anak ko. Dahil ang kamay ng anak mo ay may nunal. At sa likod ng kanyang batok ay may birthmark. Sabi ng tagapamahala na hinanap na nila kahit saan. Pero ang nahanap lang, ay ang batang kamukha ng among lalaki. Ang inay iniisip na anak ito ng iba. At hindi ang anak niya. Hindi nila inasahan na ang bata ay luluhod. Sinabi niya na siya ay isang ulila. At nais niyang palitan ng amo para alagaan sila. Sa oras na ito, sila ay lubos na nagdadalamhati. Ngunit alam lang nila ang pandaraya sa sarili. Itinuturing ang bata na parang sariling anak. Ngunit ang hindi nila inaasahan. Ang bata ay kamukha ng kanilang anak. Ang bata ng isang human trafficker. Lumabas na ang human trafficker ay nagplano na ang kanyang anak na lalaki ay mabuhay ng marangyang buhay upang maiwasan ang mga kahihinatnan. Itinapon nila ang bata sa isang concrete mixer. Lumipas ang 12 taon. Inampon ng bata noong mga panahon iyon. Ngayon, siya na ang batang mayamang amo. Masaya na ang buhay niya araw-araw. Buti na lang at itinapon ni ama ang batang iyon sa mixer. Kaya nagkaroon ako ng ganitong buhay ngayon. Akala ko maayos na ang lahat. Di inaasahang may dumating na balita. Ang nawawalang anak na lalaki ng pamilya Chu sa loob ng 12 taon. Bumalik na siya. Iyon pala, ang batang lalaki noon. Isang mabait na Diyos ang nagligtas sa kanya. Ngunit dahil sa matinding pinsala sa ulo, nawala ang kanyang alaala. Ngayon, lumaki na ang batang lalaki. Kaya't nagpa siya ang Diyos. Naibalik siya sa kanyang tunay na mga magulang. Upang matiyak na ligtas ang biyahe na ito. Nagkaroon ng pulong ang Diyos kasama ang mga alagad. Sinabi niya na kung mapahamak ang batang lalaki sa pag-uwi, lahat ay mawawala sa kanila. Nang makita ng binata ang kanyang pamilya, masaya siyang tumakbo papunta sa mga magulang. Nakita ng kanyang ina na parang naging handgal ang anak. Agad siyang nagtanong kung may pagkakamali. Agad na kinuha ng kapatid na babae ang telepono para suriin. Tama, itong plaka ang naghahatid sa akin pauwi. Gayunpaman, gusto ni Zuo na paalisin siya. Inakaw ni Zhang ang pantulog ng kanyang kapatid. Si Zhang ay sinisilip pa ang paliligo ng kanyang ate. Ito ang dahilan kung bakit lahat ay namuhi kay Zhang. Ang ama, dahil sa dangal ng pamilya. Sinabi pa niyang ayaw niyang kilalanin si Zhang bilang anak. Araw-araw, lagi nang inis ang ama sa kanya. Pinakain pa niya si Zhang kasama ng aso. Gusto ng amain niyang tiyakin. Mahal ba ng pamilyang Chu si Zhang? Kaya ginamit nila ang dahilan ng pakikipagtulungan. Para subukan ng pamilyang Chu. Pangulo Wang. Bakit ka nandito? Mr. Chu, mayroon kaming imbitasyon na makipagtulungan. Sana hindi kita naabala sa pagkakataong ito. Walang anuman. Nandito lang ito. Puro mga simpleng pagkain lang. Hindi ako masyadong nakapaghanda. Umupo ka at kumain kasama kami. Hindi sila kasing sama ng iniisip mo. Ang tagal na nating magkasama sa trabaho. Bakit hindi ko pa nakikita ang batang ito? Siya ang tunay kong anak. Nawala siya ng mahigit 12 taon bago nakauwi. Kaya pala. Ano ang pakiramdam mo sa pag-uwi? Masaya ka ba kasama ang mga magulang mo? Sumagot ka sa chairman. Napakabait nila sa akin. Mahal na mahal ako ng mga magulang ko.
Mabuti rin ang pakikitungo sa akin ni Ate Rina. Paano naman si Zuo? Mabuti ba ang pakikitungo niya sa'yo? Mukhang hindi natural ang ekspresyon ni Zhang. Tingnan mo kung may pumipilit sa kanya sa ilalim ng mesa. Pangulo Wang. Palitan ko na lang ang mesa mo, ha? Hindi na kailangan, may nangyari ba? Chairman Wang. Nakalimutan kong ipakilala sa iyo. Ang pangalan niya ay Nian Nian. Miyembro din siya ng pamilya ko. Palagi siyang nagdadasal na makauwi agad si Zhang. Ah, isa pala siyang aso. Sabi ko na nga ba? Ang cute ni Zhang. Paano magagawang kamuhiin siya ng pamilya Cho? Si Wang Zhu ay susunod sa dating plano. At magbibigay ng malaking bagay sa pamilya Cho. Ako at ang ginang ay maagang pupunta bukas. Gusto kong maghanda tayo ng mabuti. Ginoong Cho, para ipagdiwang ang iyong pagsasama-sama ng iyong anak. Bukas ng tanghali, mga kaibigan, pumunta kayo sa Kaitoong Daiha. Naghanda kami ng isang malaking handaan. Inaanyayahan ko ang buong pamilya ninyo sa handaan. Oo, pupunta kami. Ang aming boss ay magsasalita tungkol sa pakikipagtulungan sa iyo. Sa handaan bukas. Kita tayo bukas. Kita-kits. Mauna na ako. Nahihirapan na kayo, Chairman. Magkakaroon ba ng masarap na pagkain? Kakain lang ba? Ikaw, pagkain lang ang alam mo. Kinausap ka ng Chairman. Bakit hindi ka sumagot? Bingi ka ba? Gusto mo bang mabugbog, ha? Hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Hindi mo alam. Talagang wala kang kahihiyan. Sinilip mo si ate habang naliligo. Ninakaw mo pa ang panty ni ate. Hindi ba mali iyon? Diyan ka ba tinuruan sa ampunan? Iyan ay mga maling gawain. Paglabag sa mga patakaran. Walang moralidad. Nakakahiya ka talaga. Bakit hindi ka umalis kanina? Pangulo Chu, magpabenda muna tayo. Gasgas lang naman ang nakuha niya. Dalhin mo siya sa banyo at hugasan siya. Mahal ang alpombra sa ilalim ng paa. Kapag nadumihan ng dugo mo, hindi na ito malilinis. Walang silbi, lumayas ka sa harap ko. Huwag ka nang bumalik, sige. Tara na. Tatay. Ang banig na to, nagugas na ako. Wala nang dugo ko dyan. Anong ipagmamayabang mo sa paghuhugas? Dapat mo naman talagang gawin yan. Nanay, ate, mga damit nyo, natapos ko nang tahiin. Pwede na ba akong pumunta sa party? Ito ang pinakabagong damit na binili ko. Itong mga jeans. Ang presyo nito ay $5,000 kada piraso. Sino nagsabi sa'yo na tahiin ito? Nakati ang mga kamay mo. Akala ko nasira ito. Probinsyano. Kahit nasira, hindi mo pa rin dapat hawakan. Nandidiri ako, marumi ang mga kamay mo. Nilinis ko na ng maigi. Hindi marumi, si Ginoong Zhang. Nagparehistro na ang nanay mo para maging tagapaghatid ka. Sinabi ng nanay mo na maghatid ka ng pagkain. Kapag naihatid mo na ang mga pagkain, saka ka lang papayagan ng nanay mo na pumunta sa party. Sundin mo siya ha. Totoo ba yan? Ihahatid ko lahat ng pagkain na ito. Ang mga take-out na pagkain ay hindi kayang ihatid lahat. Tunay na isang hanggal.
Tiyak na maliligaw siya. Mas mabuti na ganito, ang bahay na ito, isipin na lang na hindi siya dumating. Tatay, sinabi mo kay Chairman Wang. Ano bang ginagawa niya? Hindi ba sinabi ko na sabay kumain at mag-usap? Bakit inimbita ang crew ng programang bumalik sa bahay? Ano ang programang bumalik sa bahay? Ito ay isang programa na nagtatala ng mga nawawalang kamag-anak. Isang live broadcast ng muling pagsasama. Laging nanonood si Mama ng programang ito sa TV. Magandang araw mga manunood. Ang reunion show ngayong araw ay magpapakita ng kwento tungkol sa isang muling pagkikita matapos ang 12 taon ng pagkakawalay. Naiayos na ba ang kagamitan? Oo, tapos na. Hindi ko inaasahan na magtatagumpay tayo ngayon. Magiging pangunahing tauhan sa programang pauwi. Napakagiliw ni Presidente Wang kay Zhang. Ibig mo bang sabihin gusto mo na ang ating pamilya ay maging tulad sa palabas? Yakap-yakap at umiiyak kayo. Gusto kong makipag-usap tungkol sa pakikipagtulungan kay Chairman Wang. Kung gusto mong kanselahin, huli na para dyan. Zuo. Tatay, anong nangyayari? Mamaya, ikaw ang papalit kay Zhang sa entablado. Sundin lang ang plano. Hindi naman siya darating. Hindi ito maganda. Sa tingin ko, mas mabuti kung si Zhang ang umakyat. Mas mabuti iyon. Kahit anong mangyari, pamilya tayo. Hindi malinaw magsalita si Zhang. Paano siya makakaakyat sa entablado? Kailangan nating panatilihin ang dangal ng pamilya. Ang programang ito ay nakabatay sa pag-arte. Alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Hindi ako magaling sa pag-arte. Pero para sa ating pamilya, susubukan ko ng isang beses. Ang buhay ni Zhang mula pagkabata hanggang paglaki, unti-unting lumipas. Lahat ay itatala dito. Ibigay ito sa pamilya Chu. Bilang paliwanag sa kanila. Alam kong mahirap talikuran. Taplang ako na sa oras na iyon. Ang kanilang luha ay hindi titigil sa pagpatak. Hotel ng Hotuong. Ang programang pag-uwi ay nag-book na. Ang ganda ng cake. Ang maalaga ng delivery, tulad ko. Kung pwede lang makibahagi ng kaunti, sobrang saya sana. Minamahal kong lahat. Hello sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa lahat sa harap ng TV. Pati na rin sa mga platform ng live streaming na sumusubaybay sa programa sa ika-100 episode. Salamat. Tingnan mo, nagsimula na. Panoorin nyo na. Sa wakas, nakilala niya ulit ang mga tunay niyang magulang. Iyan ang kanyang ina, ama, at kapatid na babae. Dumating na ba ang pagkain? Hintay ka lang. Kapag tumawag ako, saka mo lang dalhin ang cake. Ngayon ay inimbitahan namin ang pinakamalaking kumpanya sa Jiangsu, si Chairman Chu ng Chu Group, ang pamilya ni Chu Yi. Lahat ay humahanga sa kanilang pamilya. Hawak nila ang mga bilyong dolyar na ari-arian. Ngunit mayroong sakit na hindi maaaring banggitin. Ang kaysa isa nilang anak na lalaki. Noong isang gabing umuulan ng malakas, siya ay nawala sa kanila. Lumabas na sa inyong mga puso. Naaalala niyo pa rin ako. 12 taong pagkakalayo, hindi napigilan ng pamilyang ito. Naalala ang kanilang tunay na anak, na tumawid sa agos ng panahon, na tumawid sa malalayong bundok, na hinarap ang napakaraming hirap. Sa wakas ngayon, ang kanilang pamilya ay muling nagkita. Sa mga susunod na sandali,
Pakiusap, tagapagmana ng pamilyang Chu. Dumating na si Chu Zhang. Nanay. Labindalawang taon na tayong di nagkita. Miss na miss ko kayo. Zhang.